Masining, malikhain at makahulugang tala ng saloobin, kaugalian, paniniwala, karanasan at pangyayari sa buhay, komunidad at lipunan na may iba't ibang anyo, uri at katangiang pinagyabong sa mga pinagdaanang panahon at patuloy ang gintuang pamumunga ng maging yamang mana para sa pag-usbong ng henerasyon. Iyan ang panitikang Pilipino. Magandang araw mga bata! Magandang araw po, teacher! Ngayon, wala tayong tatalakayin, ngunit meron ako ipapagawa sa inyo. Isang panitikang Pilipino. Dapat ito ay may format at maiintindihan. Nauunawaan niyo ba mga bata? Opo! Okay, meron bang lumiban sa ating klase? Wala po! Okay, very good. Hay, Kairita! Panitig ka na naman? Ano kayo makukuha natin dyan? Ang luma-luma na nun. Gumamit na lang kasi tayo ng AI, mas mabilis pa. At doon, sigurado naman tayo, makakuha tayo ng mas maraming sagot. Oo, alam mo ka. na, teka lang, alam mo naman na panitikan ang pinag-uusapan natin. Nakaka-boring kaya niyan. Guys, wag naman talaga may aral yan. Kaya dapat nating seryosohin. Saan tayo kukuha ng mga impormasyon yan? Oo nga. Saan tayo maghanap ng mga impormasyon to? Teka muna, class, nakalimutan ko sabihin kanina. Pumunta kayo sa lumang library at doon kayo maliliksik o maghanap ng datos sa aking pinapagawang panitikang Pilipino. Naintindihan niyo ba? Okay. Mas maraming. Guys, nako. Sige na nga, pumunta na tayo para matapos na itong problema natin. Sige na, tara. Alay na ba? Pero edit lang ko sa diploma. Kumani, so, nagkaroon ko test. Ano yan? Libro. Baka may masagot tayong mga informasyon dito. Sige, manaliksik ako na makita tayo mga bata sa ating pag-aaral. Ano yan, Shami? Libro, Ano ito? Mga pahina ng dugot panahon? Ang bigat ng title. Parang ang hirap namang intindihin yan. Teka, parang may kakaiba sa libro nito. wow! Maligayang pagdating. Kayo ay nasa puso ng panitikang Pilipino. Makikilala ninyo ang mga guni-guni, aral at dugo ng aming pag-ibig. Parang teatro ito, pero buhay. Tiyak akong magkakaroon ako ng interes dito. Pero posible kaya? Ako, si Francisco Balagtas. Sa tula, ipinaglalaban ko ang dangal ng pag-ibig at bayan. Ang pluma ko'y armas at ang taludtod ko'y revolusyon. Sa loob at labas ng bayan kong sawi, kaliluhay siyang nangyayaring hari. Ako si Jose Rizal. Sa panulat ko,
Winasa ko ang katahimikan ng pang-aalipin. Isinulat ko ang katotohanan kahit kamatayan ang kapalit. Aanhin pa ang kalayaan kung ang mga alipin ay wala namang pagmamahal sa ilang bayan. Ako si Crisostomo Ibarra, isang anak, isang Pilipino, at isang mamayang nagmamahal sa ating bayan. Hindi ko nais ang dahas, kundi ang iangat ng ating edukasyon, ang katarungan, at ang dignidad ng ating lahi. Hindi ako bumalik upang makiganti, kundi ang buuin ang pangarap ng aking ama. Isang paaralang ako'y sinilangan ng trahedya. Ipinako sa kalbaryo ng pagtataksil. Ngunit sa mata ng kadiliman, nakita ko ang liwanag ng pag-ibig. Ako'y pinagbintangang mahina, ngunit sa puso ko'y may tapang na hindi kayang igupo ng alinmang unos. Isang tayong lahat. Hindi niyo ba ang araw ng mga patay ngayon? Nakikita niyo ba ang ilaw sa kampanaryo? Anak ko yun! Si Crispin at Basilio! Hindi ko lang sila mabisita. May sakit kasi ang kura. At baka mawala ang isang na ginto. At baka mahawa ang kura. Bibigyan ko sila ng gulay. Meron akong 2 anak at marami rin bulaklak sa aming mga bakuran. Crispin! Basilio! Mga anak ko! Nasaan kayo? Ikaw! Nakita mo ba ang anak ko? Basilio, anak! Ikaw ba yan? Hindi! Hindi! Hindi ikaw ang anak ko! Kilala niyo ba ang asawa ko? Mahal na mahal ko siya. Palagi niya akong binibigyan ng bulaklak. Masakit! Masakit! Palagi niya akong pinapalo ng latigo! Crispin! Basilio! Kailangan niya akong pinakasahan ng mga anak ko. Ang tinig ng mga Crispin! Basilio! Mga anak ko! Ginamit ko ang dilim upang itanghal ang liwanag. Ang pagbabago hindi laging payapa. Minsan, kailangan ibuhos ang dugo upang mamulat ang lahat. Ako ang larawan ng dalisay na pag-ibig at pananampalataya. Ngunit sa likod ng aking katahimikan, ako'y sumisigaw ng kalayaan. Ako ang babaeng mandirigma. Sa panahon ng pinamumunuan ng mga lalaki, ako'y tumindig. Hindi lang ako prinsesa para mahalin. Ako ay prinsesa para ipaglaban ang bayan ko. Ako'y tila nakakalimutan ng mga kabataan. Ako hindi lamang alam. Ako ay paninindigan. Ako ang kalikasan. Ako ang babaeng nanindigan sa panahon ng pagsasamantala. Maria Makiling, kilala niyo ba? Kasi naunang mandirigmay akin. Mga sugat, puot, aking nagagawa. Ako'y hindi dapat limutin sapagkat katauhan ko'y makikita mo ng hindi nabuti. Sa bawat kutsara ng sabaw at kwentong ginisa, tinig ng masa, ang alamat ko'y buhay karaniwang Pilipino. At kung ikaw ay guro, isulat mo sa puso mo ang pusong nagsilip-aralan. Ang bawat batang pinakausap mo'y kwento. Ako'y nagsusulat hindi para sumikat, kundi para ipakita ang karaniwang buhay ay may karapatang marinig. Habang binubura ng kasaysayan ang alaala ng mga inahapit, sinusulat ko sila sa aking mga tulad sapagkat sa panitikan ay walang nawawala. Lahat ng lumalaban ay muling nabubuhay.
Isinusulat ko ang tulang ito para sa mga manggagawang apil. Hindi para palakpakan sa entablado, kundi para magpaalam ng damdamin. Ako si Isagani. Ako'y puno ng idealismo at pag-asa. Ngunit dumaan sa pagsubok ng katotohanan. Dito ko natutunan na ang tunay na prinsipyo ay sinusukat sa hirap. Sa bawat salita ang inilimbag ko, inilaban ko ang boses ng babae na at nagagawa. Kanitigan ang nagsisindigan ng aking paniniwala. Pero bakit mahalaga pa ito? May AI na at GPT pa. Baka nga mas kailangan natin ito, lalo na sa ating panahon na binuhura ang ating kultura ngayon. Oo nga, kailangan natin yakapin ang nakaraan upang harapin ang hinaharap. Simula ngayon, magbabasa na ako ng panitikang Pilipino. Totoo! Ramdam ko pa rin ang mga aral na aking natutunan sa librong ito. Napakahalaga talaga ng panitikang Pilipino. May nakita na ba kayo? Opo. Meron na ba kayo natutunan? Meron na po. Okay, very good. Opo, teacher. Marami po ang pong kaalaman na nakalap na ang panitikan ay hindi luma sapagkat ito ay puso ng ating pagkatao. Ang panitikan ay hindi lamang sining ng salita. Ito'y pilig ng puso ng bayan. Sa likod ng bawat tula, may sigaw ng adika. Sa bawat pahina ng nobela, may kasaysayang humihinga. Hindi ito nilikha para lang basahin, upang muling buhayin ang damdaming matagal nang pinatahimik. Sa panitikan, nagkakulay ang katahimikan at ang salita muling nabubuo ang mundo. Hanggat ang kabataan ay handang umasa, ang panitikang Pilipino hindi kailanman mamamatay. Dito ko natutunan ang tunay na prinsipyo. Ako si Francisco Balagtas. Ako si Francisco. Panitig ka na naman! Ang luma-luma na nun, ano kaya makukuha natin? Hindi dyan ako? Ako si Jose Rizal. Ako si Francisco Balagtas. Sa tula, ipinaglalaban ko ang dangal ng pag-ibig at bayan. Go. Ako si Isigani. Ako'y puno ng... Puno ng balete? Mga sinuunang mandirigmay aking ginagawa. Makalimot ko sa Yale! Mga sinuunang mandirigma aking ginagawa. Ako hindi lamang limutin sapagkat ang katauhan ko hindi mabibitin. Francisco Balagtas. Sa tula, ipinaglalaban ko ang dangal ng pag-ibig at bayan. Ang pluma ay aking armas. At ang tula, ang taludtod. Isang Pilipino at isang nagmamahal sa ating bayan. Hindi ko nais ang dahas, kundi ang iangat ang ating edukasyon. Sabi! Mga sinaunang mandirigmay aking ginagawa. Mga sugat, puot, aking nagagawa. Elsa Iris. Ako si Francisco Balagtas. Sa tula, ipinaglalaban ko ang dangal ng pag-ibig at bayan. Ang pluma ko'y armas at ang talutod ko'y revolusyon. Sa loob at labas ng bayan kong sawi, kaliluha siyang nangyayaring hari. Ako'y sumisigaw ng kalayaan. Ah!